Welcome back to Lalisa Tarot. Welcome back to my channel. This is again Lean, your tarot reader. Hello po sa lahat na nanonood ng YouTube video ko. Namaste. Welcome sa channel ko. So topic na reading natin, next actions niya sa'yo. So sa group number 1, 3 of Cups, and then group number 2, Page of Pentacles, and group number 3, the Judgement. So lalagay ko sa comment yung timestamp, and syempre lalagay ko din siya sa description box, so pwede ka na pumunta doon. Hanapin mo lang yung timestamp na nilagay ko. Click mo yon. Diretso ka sa reading natin. And thank you for helping me grow my YouTube channel. Maraming salamat po sa maraming mga nagsusupport sa YouTube channel ko. And if gusto mo ng personal reading from me, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. And if hindi ako makareply ka agad, pwede mo senda ng email. Misa kasi hindi nakaka-reply sa Messenger. Sa mga members ng Lalisa Superstars, mapapanood niyo yung extended version ng video na to. We can start the reading now. Start ako sa'yo, group number 1. And thank you everyone for being here. I'll see you on your reading, and I hope all of you have a blessed day. Namaste. Welcome back, group number 1. Welcome to your reading, group 1. So, back tayo sa topic. Next actions niya sa'yo. Yan. So, nakuha na natin mga cards mo. Pwede mong panoorin yung card selection. Lagay ko din yung timestamp. Bago natin pag-usapan mga cards mo, mag-add lang tayo dito. Cancer, 7th house, sa Sun. So, ano masasabi ko sa'yo? As a person, mahirap sa'yo ang breakup. And then may towers sa reading. Possible. Ang tinatamang person, someone na nagkaroon kayo ng matinding pagtatalo or kakahiwalay nyo pa lang. Kasi may towers sa gitna ng reading. And 2 of Wands, card ito ng choices or nagsasangandaan. Parang daan, nagsanga. Matasang siya na possibly mahirap sa'yo ang pakikipag-break sa karelasyon. So, isa kang tao na maalaga. Minsan lang nakakalimutan mo yung pagkakaiba ng pagiging caring sa pagiging caretaker. Kaya pangiti lang kita. Pag caretaker kasi parang nag-aalaga ka, diba? Pwede din caregiver. Medyo malapit. May tendency na maging very loving ka, giving, mapagbigay sa partner. Ito talagang todo bigay, todong magmahal. Natural sa'yo magbigay sa relasyon. Pwede din natural sa'yo pagbigyan ng partner. Gusto mo ng safety sa relationship. Gusto mo ng something na sure, sigurado. Gusto mo yung feelings mo na intindihan ng partner. Medyo nahirapan ka din mag-express ng feelings. So, yung possible maging problema mo sa relationship, yung resentment. Yung parang tampo, nagpapatong-patong, until mag-tower. So, isa kang very sensitive person, na pakiramdam mo, hindi na-validate ang feelings mo. Nahirapan ka din mag-express ng emosyon, ng feelings, and pwede nagkakaroon kang tampo na nagiging sama ng loob. And kung dumadaan ka sa hiwalayan, sa breakup stage, pwedeng napakahirap na sitwasyon na to sa'yo. Pwede hindi ka sanay sa biglaan.
mga bigla ang pangyayari. And pwede nahihirapan kang makarecover sa mga breakup. Pwede mahirapan ka sa healing or sa recovery sa breakup. Ngayon, ang topic kasi natin, next actions. Pag-usapan natin mga cards na kuha natin sa reading mo. Okay, sumagat tayo ng mga letters para sa'yo. Letter F. Letter C. M. Letter R. Letter Z. And yung last letter natin, letter S. Pwedeng initials yan ng person mo or pwedeng initials din ng pangalan mo. So pag-usapan natin mga cards, Three of Cups. Galing nyo lang sa isang masayang celebration ni person. Pwede karoon kayong pagkakataon magkasama ng tao na tinatanong mo. Or yung person tinatanong mo, very fun-loving person. Masarap siyang kasama. Pwede ding funny. Funny. Nakakatawa siya. Or meron siyang great sense of humor. Ipapakita dito na possible, pag naalala mo ang person na to, naalala mo siya as masayang kasama. Isa pang word na channel ko dito, fangirling. Fangirling. Lalim, no? Parang kasi fangirling, pang kinikilig ka. Nakita mo idol mo, kinikilig ka. Nakikilig. So parang, pag na-imagine mo si person, may halong kilig. At chika-chika sa mga friends. Pwede meron kang dalawang trusted na mga kaibigan. Talaga. Andun yung possibility. Kapakita lang na marami naman kayong magagandang memories si person na. Naging friend mo naman siya. Dami kayong fun memories together. Pwedeng may fangirling na nangyayari. Or kung kilala ang person na tinatanong mo, ang dami kakakrush sa person mo. Bigyan ka ng song bago natin tuloy yung reading. Moonlit Floor ni Lalisa. Green eyed French boy got me tripping on that accent of your lips. How your tongue do all those tricks. How you know just better. Kiss me under the Paris twilight. Kiss me out on the moonlit floor. Kiss me under the Paris twilight. So kiss me. Bigyan ka ng song ni Lalisa. Moonlit Floor. Kiss me. Something sa kiss. Pwedeng sweet ka sa person or sweet siya sa'yo. Ngayon pag-usapan natin ibang cards. Yung Wheel of Fortune, nagpapakita siya sa reading. Kalimitan kapag may nagbago. So possible, masaya yung umpisa. Kasi Three of Cups, card nito ng collaboration, may teamwork, may samahan kayo ni person, nagtutulungan kayo. Marami kayong mga binubuong mga pangarap. And then, dumating ang Wheel of Fortune, para siyang pagsubok. Ang Wheel of Fortune kasi, para siyang, minsan nasa taas, minsan nasa baba. So possible, may nangyaring pagbabago. Pwedeng short-lived yung connection mo sa person. Meaning, instant click, nag-click agad kayo ni person. Pero, bigla naman, pinaghiwalay kayo ng Wheel of Fortune. Nagkaroon kayo separation. Letter R rin nandito. So, pwede malikas sa'yo ang letter R or kay person. Nakikita ko siya as parang risk. Pwede na feel mo na parang may something risky sa connection. Madaming risk. Or pwedeng si person yun. Hindi siya ready mag-take ng risk sa love. Ang dami din kasing risk sa love eh. Yes. Always naman, sa tingin ko, love is worth ng mga risk. Maraming pwede pag-usapan about risk sa pagmamahal. Isa, bigyan ka ta isa. Madami pero bigyan ka ta isa. Para kasi pag nagmahal ka, magkakaroon yung tao na pagkakataon na makita ka ng buong buo. I see you. Kapag nangyari ba yun, magugustuhan niya, makikita niya. Isa sa big risk. Pag nagmahal ka, magiging kang vulnerable. Makikita ng tao kung sino ka. Kung sino ka talaga.
And ang tanong doon, magugustuhan niya ba yung makikita niya? Isa yun. Marami pang risk. Pwedeng naisip ni person yung mga risk na kailangan harapin. Masyado bang risky na maging karelasyon siya? Mahirap pa yung connection? Long distance ba ito? Magkalayo ba kayo? Possible maraming mga bagay na kailangan tingnan. Pwede nahirapan si person mag-risk. Pwede takot siya masaktan. Ano yung posibilidad? Yung two of wands and two of sword, parang siyang sign ng pagdadalawang isip. So yung two of wands dito, more siya sa control. Pinipilit mong kontrolin ang nangyari. Pwedeng pinilit mong huwag kayong makarating sa tower, huwag kayong magkaroon ng separation, huwag kayong magkahiwalay, or huwag masira yung connection mo sa tao na to. Pero nangyari pa rin yung tower. Ngayon, kung nagkahiwalay kayo ni person dahil siya ang gumawa ng breakup, siya nakipaghiwalay sa'yo, then ano yung next action niya? Possible na next action niya yung tinatawag nating damage control. So ito yung parang nakagawa ng mali ang tao and gusto niyang ayusin. Kinokontrol niya yung mga epekto nung nagawa niya. So anong possible? Possible kasi pwedeng nag-back to zero kayo ni person. Parang feeling mo, hindi mo nakilala yung person. Nasaktan ka niya emotionally. Pwedeng tinatry niyang bumawi sa'yo. So, ano yung mga possibilities? Ace of Wands. Ace of Wands kasi inspiration. Pwedeng na-inspire si person na nakagawa ng mga paraan para mag-connect sa'yo. Isang possible na paraan or action na gawin niya is bigyan lang kita. Pwede mag-send siya sa'yo na message. Pwede ma-inspire siya, mag-communicate sa'yo, makapag-usap, mag-send ng message, kung ano meaning sa'yo. Pwede yung message na yun, pwedeng meme. Tapos si person, no, effort meme. Pwedeng meme lang yun. Or pwede din siya motivational quote. Bibigyan lang kita ng nakikita ko. Pwede din siya na something about money. Mas siguro manghihiram si person ng pera. Hindi mas siguro. More Nakita ko din siya masculine energy. More action si person. So makikita mo sa kanya yung action. Genuinely, may sincerity, mag-sorry sa nangyari. And aminin na kasalanan niya. Or yung pagkakamali na sa kanya. Magpaliwanag. Yan. Ngayon, kung ex mo siya, siguro ito hinihintay mo Hinihintay mo. Na magpaliwanag ang person. Yung letter M din dito, parang nakikita ko siya as moment. Hintay siya ng moment na yon na masabi niya talaga yung nararamdaman niya sa nangyari. More to magpaliwanag. So, anong action niya? Magpaliwanag. Para kasi dito, sa group number 1, namadaan kasi sa napakahirap na pagsubok. And ang pagsubok na yon yung separation. And yung paghiwalay na yon, parang nanggaling sa person na tinatanong mo. So, anong action na pwede niyang gawin? Pwede magpaliwanag siya kung bakit MIA siya, missing in action. Hindi siya nagpaparamdam ng ilang buwan. Pwede maintindihan mo kung ano ba talaga yung nangyari. Bakit nangyari yung separation na yon? Bakit bigla kayo nagkalayo? Mais naman kayo sa umpisa, bigla kayo nagkaroon ng paglalayo. Two of Swords, card ito ng stalemate na parang hindi ka nanalo, hindi ka natalo. So parang gusto ni person, huwag mo maramdaman na parang natalo ka sa connection, parang sabi nalugi, pero parang nakawawa ka. Iniwasan niya maramdaman mo yon. Ngayon, pwede itong mutual. Gusto niya maramdaman na mutual yung decision. Mutual, pareho kayo na nararamdaman na okay lang na ganito ang nangyari. Yung S dito, para siyang something sa mga kasalanan Natin sinasabi na sinner si person. Hindi naman tayo judgmental. Hindi naman. At ako lang yung S, say it. Yan. Sabihin mo. Sabihin mo talaga yung nangyari. Sincerity. Maging sincere ka sa paghingi ng sorry. Pag sincere ka sa isang tao, galing sa heart talaga niya yung pagpapaliwanag. Pinapaliwanag niya talaga sa'yo nangyari. Maipaliwanag niya maayos yung side niya sa'yo. Kung bakit ganito, ba't nagkaroon kayo ng
pwedeng pag-aaway or pagtatalo. Bigyan kita ng payo. Okay, mag-add lang ako dito ng advice. Kung may payo sa'yo, konektado sa taong tinatanong mo, ano yon? Payo. What are my dreams? All I desire is on its way to me. But like a seed, my dreams too must be watered. My belief and determination is what makes them grow. I will be patient. Throughout this journey, it is all unfolding at the perfect time. Pwedeng darating yung perfect time na yon. Yes. Darating yung perfect time. Pwede ang tagal mo nang hinihintay nung time na yon. Pagkakataon, makausap si person and sabihin niya yung mga nafe-feel niya sa'yo. Para lang dito, meron kayong hindi pagkakaunawaan ng taong tinatanong mo. And alam niya, sensitive ka. Masakit sa'yo yung separation, masakit sa'yo yung nangyari. Pwede talaga nahirapan si person magsabi ng feelings or ikaw. Na-feel ko ng sarili. Parang yung person tinatanong mo, nag-aantay siya ng moment na yon, pagkakataon, na masabi niya sa'yo yung pinanggagalingan niya. Mag-add lang ako ng isang message siya. Next action. Pag sa next action, yung possible, pinaka-possible na gagawin niya. Pinaka-possible na gagawin niya. I care for you. Pwedeng pakita niya sa'yo na may care siya sa'yo, concern siya sa'yo, nag-aalala siya sa'yo. Pwede maramdaman mo to sa action niya. Pwedeng sabihin niya mismo to sa'yo. I care for you. Kikare ako sa'yo. Concern ako sa'yo. And nag-aalala ako sa'yo. So I think I'll go na tayo. Group number 1. Ano next action niya sa'yo? Ang next action niya, possible, mag-message siya sa'yo. Magpaliwanag. And magpakita sa'yo ng care. And thank you everyone for watching our video. Sa mga members ng Lalisa Superstars, kung ako ng extended version, ang reading na to, mapapanood mo to sa YouTube channel ko. Magkata ko isang card Sabi ko sa person mo, galing ang person mo. Alam mo sa umpisa ng video, may ganyan Ayan ayan, nagpupukpok na naman. Or kahuli kang person mo. Pakiramdam ko dito, pakiramdam mo, ginawa kang sacrifice ng person. Sacrifice ka niya. Pwede sacrifice ka niya para sa pangarap niya, sacrifice ka niya para sa mga matataas niyang ambisyon, sa dream na yon. What are my dreams? My belief and determination is what makes them grow. So may possibility, mataas ang pangarap ni person, hindi niya sinasadya na maisang tabi ka niya. If gusto mo ng personal reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. If nag-enjoy ka sa video natin, you can help me grow my channel by subscribing and liking my content. Thank you everyone for watching the video. I'll see you again on our future readings. Namaste! Welcome to your reading group 2. Thank you sa panonood ng video natin. So back tayo sa topic. Next actions niya sa'yo. Yan. So ito yung mga cards nakuha natin sa card selection. Kung gusto mong panoorin, lagay ko yung timestamp sa description box. Bago natin pag-usapan ng mga cards mo, may add lang ako dito. Bata kang tingnan sa edad mo. Malakas ang kutob, matalas sa intuition mo. Ang Scorpio kasi parang pakiramdam ko. Usapang Scorpio. Ang Scorpio kasi sa pakiramdam ko, very mysterious, very unpredictable, dangerously seductive. Ganun ko siya kikita. Yung energy lang na reading para Scorpio. Para Scorpio, nasa 5th house,
sa Pluto. Anong possible? Very talented ka, very skillful, and masasabi ko na creativity level mo mataas. May possibility na may struggle ka sa romance kahit na very charming. Ay yung possibility. So very charming, nakaka-attract ka talaga ng mga partners. Nahirapan ka na i-elevate yung relasyon sa next level. Like kung MU kayo, nahirapan na siyang umangat. Pero madali ka nakaka-magnet ng mga partners. Very passionate kang person. May tendency na maging risk taker sa love. So yung mga tao na attract sila sa'yo dahil sa talent and skill mo, dahil sa creativity mo, and napapansin mo, mabilis nag-open up sa'yo ang tao ng mga takot nila, mga nangyari sa life nila, yung mga dark secrets nila. Sasabi nila agad sa'yo. And pwede mangyari yan sa first date. Intense ang connection. So, pwede pumasok dito yung first time nyo pala nagkakilala, nag-date na agad kayo, and then after ng ilang ikot kayo na. Yan. Intense. Pag nagkaroon ka ng karelasyon, may tendency ma-obsess sa'yo yung mga karelasyon or yung mga ex. Or pwede hindi sila makarecover sa heartbreak. Bigyan ka ng letters sa letter J, letter B, letter A, letter G, letter O, and letter D. Na-spell out yung pangalan ni God. Yan, no? G-O-D. God is good. God is great. Kung sa mahabang time sa life mo, feeling mo, nandyan ba si God para sa'yo? Yes. Kung nagkakaroon ka ng mga tanong sa isip mo na bakit ganito ka dramatic ang love life ko? Ito bang plano ni God for me? May plano siya para sa'yo. Unlimited kasi ang potential, unlimited ang possibilities. Minsan kailangan natin mag-decide, decision. Ang meaning kasi ng decision, to cut away. Cut away mo na yung other options mo. Minsan sa life natin, kailangan natin mag-desisyon. May mga bagay na kahit nakakahalina, enticing, minsan kailangan natin mag-no. And you know, powerful na salita. Sinasabi ko siya dahil possible nagiging problem sa love life is too many options. Kasi hindi lang love life ang aspeto ng buhay na meron ka. Meron ka iba't ibang aspeto ng life mo na nandun din. Hindi lang love life. Mahalaga yung love, yes. Pero meron din mga bagay na kailangan mong isipin. Finances mo, career mo, family mo, yung magulang mo, mga kapatid mo, mga hobbies mo, isa pa yan. Ay yung mga pangarap mo. Yung love life, isa lang siya sa maraming aspeto ng life mo. Hindi lang siya yung nandun. Marami pa. Depende sa context pa rin, diba? Ngayon, kung 50 plus ka na, or 60 plus, or 70 plus, pero all good naman yung iba't ibang aspetong ng life mo, and partner lang talaga ang wala sa'yo, then, gamitin mo lahat ng time na meron ka. Maayos naman na ibang aspeto ng buhay mo eh. Kung yun lang talaga yung bagay na missing sa pakaramdam mo, sa life mo, bakit hindi? Kung bata-bata ka pa, kung nagbibuild ka pa ng career, and marami ka pa mga bagay or iniisip, then, pag-aralan. Isa kailangan nating bigyan sarili natin ng tinatawag na deadline para magkaroon tayo ng direction. Bigyan ka ng song, Dangerously, ni Charlie Puth. Bigyan ka ng line na, drunk of the love, my head of this, no forgetting you. You've awoken me, but you're choking me. I was so obsessed. Give you all of me, and now honestly, I got nothing left. I love you dangerously. Binigyan lang kitang song. Ang topic kasi natin, next actions. And ang focus natin, ano yung action na gagawin?
Ngayon, ikaw nakakakilala sa taong tinatanong mo. Pinili mo Page of Pentacles. Sasabihin lang dito na very active ang inner child mo. May possibility, isa kang matalinong person. Or mahilig ka mag-aral. Pwede gusto mo pa talaga mag-aral, gusto mo pa talagang kumuha ng mga courses, gusto mo pa talagang magkaroon ng higher learning, yan. Or matuto pa. Isang bagay siguro yun ang pinatutuwaan mo. Matuto. Pwede din marami ka experiences sa love. Yung Page of Pentacles, card ito ng opportunity. So, napakarami opportunities pagdating sa love. Maingat ka talaga sa pakikipagrelasyon, makilates, pinag-aaralan mabuti, yung mga nakakarelasyon. Baling willing ka talagang magbago kung may mga ugali ka na feeling mo hindi nakakatulong sa relasyon. Wala namang issues sa'yo na tingnan kung kaya ayusan. Isa pa meaning ng Page of Pentacles is project body. So, marami sa mga karelasyon mo, makakasama mo sa trabaho, or magiging kaklase, or pareho kayo ng hobbies. Marami kayong mga hobbies, mga similar interest. Letter J dito, nakita ko siya as job. So, may posibilidad, na marami sa karelasyon mo, magaganda ang mga trabaho, or yan ang nagiging issue nyo. Something sa trabaho. Pwedeng magandang trabaho or walang trabaho. Alin man sa dalawa, extreme. Natutuwa kang i-background check ang isang partner. Kilalanin talaga. Saan ba ito nag-aral? Yung mga tanong na yon. Saan kaya siya nag-aral? Ano kaya ang childhood niya? Sino kaya mga magulang niya? Yung mga ganong tanong. Pwedeng natutuwa kang malaman ang history ng taong nakakarelasyon mo. Possible, natutuwa ka din malaman pag pareho kayo ng interest. Pwedeng mahalaga din sa'yo intellectual connection. Kasi si Page of Pentacles. So parang gusto mo yung connection na passionate plus na-stimulate ang isip mo. Ibig sabihin, may posibilidad na kakaroon ka ng attraction sa mga taong matatalino. Mahirap ka masatisfy talaga. Sa paghahanap ng partner, isa tong quest para sa'yo. Isa tong parang walang katapusang journey ng paghahanap ng partner. Ganyan pakaramdam ko. Hanap yung ultimate soulmate. Parang gusto mo yung connection na feel like heaven on earth. Pwede siya maging very unrealistic, diba? Minsan, pag pinakinggan mo, parang unrealistic expectations. Kasi, mahirapan isang tao na punan lahat ng pangailangan mo. Meaning, kahit makuha mo yung sa tingin mong perfect partner, may mga bagay pa hindi siya kaya ibigay sa'yo. Hindi lahat ng bagay manggagaling sa kanya. Kumbaga, hindi niya responsibility ang happiness mo. Yung Temperance card dito ng harmony. So, possible hindi ka okay sa mga challenges sa relasyon, conflict. Hindi ka masyado komportable kapag yung mag-partner nagkakaroon ng challenges. Or sinasalungat niya yung sinasabi mo. May mga mag-partner na komportableng asarin ng isa't isa. I-challenge ang isa't isa. Komportable, meaning hindi sila sasaktan ng todo-todo. Natutuwa pa nga sila. May mga couple na ganon. Possible, medyo hindi ka ganun ka-komportable kapag alam mong hindi sumasang-ayon sa partner mo. Masyado ka nag-overthink. Minsan parang nag-zoom out ka, para kang nag-iisip ng malalim. Yung imagination mo dinadala ka sa mga iba't ibang sitwasyon. Ito yung mga tao na magandang inner world. Ay, minsan, natatrap na lang din sa isip. May mga tao din na ganito.
possibility na isa kang tao na matalino, mas mataas din. Posibilidad na ang tingin mo sa love is parang bagay na pwedeng aralin. Bibigyan lang kita ng interpretasyon ko. Ngayon, Knight of Wands. Marami sa na-attract mo sa buhay mo, Knight of Wands energy. Si Knight of Wands energy, exciting na partner. Kung gusto mo adventure, yes, maganda siyang kasama. Kasi puno-puno siya ng adventure. So, siyang tao na hindi takot, mag-try, yayain ka pa, sasama ka pa. Maka-experience ka ng kakaiba. Kasama siya. Si Knight of Wands, wala din siyang takot. Kung anong gusto niya, gagawin niya. Let her be. Yun nandito. Pwedeng siya yung project body mo. Yung body. Nakikita ko din yung letter B as blessing. Lagi mo naririnig ko sa mga nakakarelasyon mo na parang certain niya nakilala ka, parang blessing ka sa buhay nila. Ay nakikita mo din marami sa mga namamagnet mo. Mga tao na be-bless. Nabe-bless sila sa buhay pag nandun ka. Kasi ikaw ang lucky charm eh. Karoon ako lucky charm ka na partner. Possibility din na meron kang napipil na insecurity sa body. Yes. Sa body mo mismo, meron. Nakakapil ka lagi ng insecurity. Ngayon, kung jealous type ka ng person, ano action niya? Hindi siya titingin sa iba. Dito na ako titingin, wala akong titingin ng iba. Mga nanonood sa channel ko, mga nag-aaral, mga estudyante. Ano action niya? Sunduin ka sa paaralan. Yung Seven of Cups, card ito na shopping. Ngayon, ikaw nakakaalam, galante ba ang person? May pag-shopping ka ba niya? Pwede. Card siya ng shopping ah. Marami kang tinitingnan. So, ngayon, kung hindi naman siya bibili, let's say, hindi naman nagpapabili sa partner, pwede isama ka niya mamasyal, pwedeng window shopping, or mamasyal lang sa magagandang mga places. Pwede din yung ocean. Isama ka niya sa beach, isama ka niya sa malalayong mga places para mamasyal doon. Isama ka niya sa bakasyon. And summer pa naman, sa time ng reading. So, pwede isama ka niya sa magandang place, or isama ka niya mamasyal, isama ka niya na punta sa mga mall, pwede din mamili ng gamit. More siya, parang excitement. Mga bagay na nakaka-excite sa'yo. Nakita ko din yung O as obvious. So, makikita mo yung mga action niya, very obvious sa'yo. Very obvious may action talaga siya sa'yo kasi nakasama mo yung person. Ngayon kung magkalayo kayo, LDR, ano action? Pinaka-big action niya sa'yo, puntahan ka. Ang Knight of Wands, card niya siya ng travel. So, pwede puntahan ka niya and then dalang ka niya ng regalo. Yun ang isang possibility. Si Knight of Wands card yun ng passion. So, pag gusto niya isang tao, pupuntahan niya talaga. Ikaw nakakaalam ng context. Pinapakita lang dito na ano action sa'yo ng person. Iparamdam sa'yo na ang attention niya nasa sa'yo. At ikaw lang iniisip niya palagi. Paramdam niya sa'yo na napaka-importante mong tao sa kanya. Kaya the star nandito eh. Parang attention nakapokus sa'yo. Si the star naman always siya, hope and healing. So ano yung possibility? Kung may mga bagahe sa nakaraan, pwedeng action ni person is i-drop na yung bagahe na yon. Like, kung meron siyang issue sa mga nakaraang relasyon, possible, kalimutan na niya yon kasi nakilala ka na niya. Nawala na yung mga pait ng nakaraan kasi nagkaroon siyang pag-asa nung nakita ka. So, possibility, ayaw na ni person pag-usapan na nakaraan, ayaw na niya na uungkat yung nakalipas, ayaw niya nang bumalik doon sa mga memories sa nakaraan, ayaw niya nang pag-usapan. Na posibilidad din, kung may kinakausap siya mga tao sa nakaraan, hindi na niya masyado kakausapin, mapopokus attention niya sa'yo. Ayaw sabihin matatali na siya sa connection sa'yo, pero impossibility, malilimitahan na yung interaction niya sa mga tao sa nakaraan is mataas. Letter A, ang nandito.
Ito yung, ang dating sa akin ng letter A dito, parang advance. Pwede magkakaroon ng advancement. Pwedeng advancement sa career. Like kung may magkatrabaho kayo, mapapansin mo parang gumaganda yung career ni person. Isang sign, pwedeng ma-promote siya, magkaroon siya ng award. Letter A, award. Isang sign yon. Pwede makita mo muna yon bago yung mga action ni person. Or pagkatapos ng action niya, mapopromote siya. Okay ba, no? Pwede din yung letter A dito, August. Pwede malagay yung month ng August sa connection. Nakita ko din letter A as assignment. Magkakaroon ka ng mga new assignment. Yan. Nibigyan lang kita na channel ko dito. Pero next action niya sa'yo, parang ang next action niya kasi sa'yo is paramdam niya sa'yo na ikaw ang mahalagang tao sa kanya. And maraming action na pwede magpakita nun. Ang obvious lang dito is gawa kayo ng happy memories, parang yan. Or magkaroon kayo ng more time magkasama. Or more time mag-usap. More to, happiness. More siya nakapokus sa yung mga bucket list na kung may gusto kang lugar na puntahan natin. Parang ganda dating niya. Isa-isa, na-check mo yon. May pag-aralan, kung feeling mo, itong person tinatanong mo, tingnan na action niya sa mga susunod na buwan. Yung 8 of Swords, 18 siya. So, mahalaga yung month of August. Yung 8 of Swords, nakikita ko siya as restriction. Parang feeling mo, hindi ka masyado makagalaw sa connection. Ngayon, kung let's say third-party connection ito, anong next action ni person? Pwede makita na niya na kailangan niya gumawa ng desisyon. Kaya letter D na yan decision. Kung namimili siya sa dalawang tao, pwedeng gagawa na si person ng decision kung sinong pipiliin niya. Ngayon, kung nagtitiwala ka na ikaw, then you have to claim it. Pwede lang ako ng advice sa'yo. And thank you everyone for watching our video. If nag-resonate sa reading natin, let me know sa comment. Let me know saan part nag-resonate sa'yo ang reading natin. Kung may payo sa'yo ang spirit guides tungkol sa connection, ano yon? Return to the body. When I'm caught up in a stressful moment, I can move my awareness to my body. Letter B, body. Is my jaw clenched? My body tense? How is my posture? This helps me to see where I can relax and let go of tension. Now I can return to any situation more calm and present. Kahit komportable ka sa person, pagkasama mo siya, parang naiilang ka pa rin, minsan na-stress ka pa rin. Ang payo sa'yo, bring your awareness sa body. Stay present sa moment. Yes. Pag-aralan mabuti. Ngayon, kung nakakapil ka naman ng parang insecurity sa body, acceptance sa mga katulong sa'yo. Lahat tayo mayroong magagandang qualities and doon ka tumingin. Ano yung magaganda sa'yo? Ano yung bagay na nagpapaangat sa'yo? Possibly marami dito magandang face mo talaga and magandang body mo. Marami. Hindi naman natin makikita pero feeling ko lang. Marami dito. Alam mo naman sa sarili mo maganda ka. Minsan yung pang magagandang babae, sila pa yung super na insecure. Minsan. I mean, yung magaganda talaga. Like yung magandang face, magandang body. Ang taas pa ng insecurity nila, kalimitan. Yes, kasi parang pag nandun ka sa level na maganda ka, maganda yung body mo, parang gusto mo ma-achieve yung perfection. Parang nandun. So, dahil hindi siya ma-achieve, nagkakaroon pa insecurity kahit maganda ka na talaga. Konti na lang kailangan i-enhance. So, baka wala na nga kailangan i-enhance. Ngayon, kung gusto mo mag-enhance, gusto mo magpaganda pa, wala masama. Kung lalaki ka sa reading, anong next action ng person, tinatanong mo? Hindi magpapaganda siya. Papa-enhance, pwede. Papaganda niya yung sarili niya. Yung mga insecurity niya sa katawan, pipilitin niya ayusin. Kung mahalaga sa'yo, matalinong person, then pipilitin niya talaga na makapag-usap sa'yo. Paraan na magkaroon kayo ng magandang pag-uusap. Yung parang maramdaman mo na nakakaintindi siya sa mga sinasabi mo. Pwede din na samahan ka niya, offer siya ng tulong sa'yo. Ikaw lang makakasama, pwede siyang sumama sa'yo. Ito more, maging parang tao na ginando, nakasupport sa'yo.
Kung lalaki ka sa reading, kung babae ka naman, papaliktad. More yung lalaki na yon mag-e-effort sa'yo. Parang ganyan ko siya napipil. Yung temperance na more siya passionate connection. So marami dito mga sweet moments, yan. Kilig, yan. And dangerously seductive moments. Kung ano mo meaning doon. Maganda tayong message dito. And close na natin reading. Sa mga members ng Lalisa Superstars, kung ako na extended version ang reading na to, mapapanood mo yon sa YouTube channel ko. And if gusto mo ng personal reading from me, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. And thank you everyone for watching the video. Para kasi ang action niya sa'yo mag-effort. Mag-effort. Magkatayin sa message siya. I'm so sorry. Pwede mag-umpisa mag-sorry and then mag-effort. Or baka hindi niya kaya sabihin yung I'm so sorry, kaya nag-effort na lang. Doon na lang siya bumabawi. Parang yun. Parang gusto niya mag-sorry sa'yo. Then ang possible action niya mag-sorry and then mag-effort. Gawa ng mga action. Nagpapakita na love ka niya. Gusto ka niya. Ikaw ang pinipili niya. Payo ko, use your intuition. Bigyan ng time para kilalanin ng isang tao. Magkala ko isang card dito. Bago natin close reading. Yes, pwede makareceive ka message kay person. Mahalaga yung number 8. Travel card din ito. Travel. Baka puntahan ka niya or magkausap kayo August. Pwede mahalaga yung month ng August. Or 2 messages. And ito yung message niya. I'm so sorry. At gusto niya tagang bumawi sa'yo. Si Chariot to, isang tao sa nakaraan, nagbabalik. Pwede ex mo to nagbabalik. At gusto niya mag-sorry, gusto niya mag-effort, gusto niya bumawi. Mataas siya doon. Wala siguro akong add sa reading. But I think all good na tayo. Thank you group number 2 for watching our video. And sana nakuha mo messages na para sa'yo. I'll see you again on our future readings. Namaste! Welcome to your reading group 3. Sabak tayo sa topic. Next actions niya sa'yo. Yan. So, nakuha na natin mga cards mo. Bago natin pag-usapan yung mga cards, maganda ako dito. So, Aries, first house, the sun. So, isa kang tao na natural leader, matapang. Gusto mo palagi, number 1 ka. May tendency, pwede kang thrill seeker. Outgoing. May likas sa mga adventure. May possibility na may feeling ka na you deserve the best. Sa negative, pwedeng tingnan ng tao yun na parang entitlement. Pero sa positive, ito yung hindi ka nagsisettle down. Malakas ang energy ng Aries. Isama mo pa sa first house. So, konektado siya sa head. Minsan, naisip ng person na to na matigas sa ulo mo. And no judgment doon. Possible may mga action ka na nagpapakita na hindi ka papayag makontrol na kahit na sino. Malakas ang
personality, malakas ang survival instinct. So kahit saan kayo ilagay, alam mo makakagawa ka ng paraan. Very competitive, and meron kang effortless charm. Meaning, hindi mo kailangan ng effort, sobrang effort, para maka-attract ka ng partner. Effortless sa'yo ang mag-magnet ng mga potential partners. Papansin mo parang, kahit sa ka magpunta, ang dami lumalapit sa'yo. May mga tao na mamagnet talaga sa personality mo. Maraming nagbibigay sa'yong compliments and nahangaan nila yung sense of style. Pwede magaling kang manamit, maayos ka sa sarili, and nakikita talaga ng tao na malakas ang loob mo. Unapologetic. Madali sa'yo mag-umpisa ng mga relasyon. Medyo nahirapan kang panindigan. Parang ganun dating. So, madali sa'yo magkaroon ng karelasyon. Pero, ang hirap sa'yo na mag-commit. Pwedeng takot ka sa commitment. Pakiramdam mo parang ang daming gumagayas sa'yo. Pero, alam mo sa pinaka-ilalim, wala talaga makakakopya ng style mo. Kung ano mas style yon, ay ikaw nakakaalam ng channel ko dito. Pinapakita lang na isa kang tao na may malakas na personality, intimidating. And ang topic natin, next actions niya sa'yo. Yan ang topic natin. So, tingnan natin. Bigyan muna kita ng letters bago natin pag-usapan ng cards. Letter S. Letter D. Letter R. Letter L. Letter P. And letter C. Pag-usapan natin mga cards mo. Judgment. May possibility, may hindi maganda nangyari dito sa connection mo sa person. Kung lumalabas ng judgment, pwedeng na-feel mo na may judgment sa'yo yung person. Or pakiramdam mo, hindi siya naging fair or patas sa'yo. Judgment awakening. So after nang nangyari, para ka nagkakaroon ng awakening, realization. Isang possible na realization mo is, mahalaga sa'yo yung family. Pwede mahalaga sa'yo yung family yung pinanggalingan mo, or marami sa naging problema mo nag-uugat sa family. Or gusto mo talaga magkaroon ng sarili mong family. Isa din possibility, naghihintay ka ng announcement, naghihintay ka ng confession, naghihintay ka ng big announcement galing kay person. Nagiging problem mo sa love more nanggagaling sa family. Meron ka ng mga anak, or may family ng person tinatanong mo, or family talaga kayo and then nagkasira, or feeling mo ayaw sa'yo na family ng person. Or pakiramdam mo may mga tao sa family mo or family ng person na hindi magugustuhan yung connection. Konektado siya sa sasabihin ng mga tao. So, naapektuhan ka sa mga sinasabi ng ibang tao, mga nanggagaling sa labas. Pakiramdam mo hindi ka kayang panindigan ng person. Tatakot ang person sa family mo or sa family niya. Possible, meron kang mga taong kinainisan, na mga taong possible malapit din sa person mo. Ngayon, yung letter S dito, pakiramdam ko sa kanya, konektado to sa salitang save. Pakiramdam mo parang, inihintay mo i-save ka ni person. Pwedeng i-save ka sa loneliness, i-save ka sa family na meron ka, or i-save ka sa sitwasyon mo. Or parang naghihintay ka ng tao na magsisave sa'yo. Pwede ayaw mo talaga malungkot, ayaw mag-isa. Nakikita ko din yung S as sensuality. Pwede mataas ang sensual energy mo.
very passionate kang person, and nag-enjoy ka talaga na makisalamuha sa mga tao, makipag-date, go out, makipag-meet. Nakita ko din siya as stand up. Stand up, parang gusto mo ipagtanggol sa sarili mo sa mga sinasabi ng ibang tao tungkol sa'yo. Parang gusto mo ipatunayan sa sarili mo kay person. Gusto mo magkaroon ng chance na may pakita kay person na meron ka naman values talaga as a person. Meron kang mga bagay na pinaninindigan. Yung Ten of Cups family card So, isa kang tao na mahal mo talaga yung family mo. Kung may mga anak ka, mapagmahal ka sa anak. Kung magalit ka sa mga anak or mga kapatid or kapamilya, ang panito yung pagkakataon din na i-let go yun. Minsan nakaka-apekto yun sa pakikipagrelasyon natin. Marami sa issues natin nag-uugat sa family. Raramdaman din ng person na to na baka dumaan ka sa very traumatic na past. Kung alam niya na meron kang pinagdaan ng, let's say, divorce, separation, pinakaramdam siya ng awa sa'yo. Awa sa sitwasyon. Alam niya na gusto mo ng family, gusto mo na maayos sa pamilya, and parang nahirapan ka sa level na to. Kung dalaga ka naman or binata, pwedeng napipil ng person, gusto mo na talaga mag-settle down. Gusto mo na talaga mag-asawa, gusto mo na magpamilya, gusto mo na talaga magkaroon ng serious relationship. Parang ayaw mo na makipag-date lang. Ito na yung gusto mong magbuo talaga ng pamilya. Letter L yun nandito. L, Lalisa. Papagtila kita. L, nakita ko siya sa love. Parang feeling mo itong love, napakahirap hanapin. Or napakailap. Nakita ko din siya as less. Ano mo yan? Feeling mo, hindi mo nakukuha yung deserve mo sa relationship. Mataas ang expectation mo sa partner. And yung action ng partner parang hindi niya napapantayan yung expectation. May tendency na mag-demand ka ng sobra sa partner kasi feeling mo, yun talagang deserve mo. Kung lumaki ka sa maayos sa pamilya, mataas talaga yung expectation mo. Dahil marami ka naranasan na magaganda sa buhay. Yan kung galing ka naman sa hindi magandang sitwasyon ng bata ka, then ang pakaramdam ko, ito yung pagkakataon ko na itong ibigay yung best para sa sarili ko. Kasi nagsuffer naman ako dati. Nakita ko din yung L as light. Parang feeling ko, naghahanap ka ng makakasama, ayaw mo talaga mag-isa. Minsan nakaramdam ka ng sobrang sadness. Na parang hindi mo alam kung anong mangyayari sa future. Pero dahil malakas na energy mo, nagpapatuloy ka sa kabila nun. Yung Eight of Cups, card ito na walking away. So naka-experience ka na mag-walk away sa yung taong love mo. Kung sino pa yung love mo. Naka-experience ka din ng mga tao na pakaramdam mo nagpapahabol sa'yo. Letter D, Daddy. Hindi naman kailangan may daddy issue. Pero possible, marami lang nandito sa group number 3. Mayroong father wound. Pwedeng nakaranas ka na umalis ang father figure sa life mo, malayo, or wala talaga. Pakiramdam mo na abandon na ka ng person din. Parang feeling ng iniiwan, yung umaayos ng tao, ayaw mo talaga. So, matami dito. Ang possibility nakaranas ka na nag-walk away ang person mo is mataas. Ay nagkakasa ito ng sadness. Pwede lagi mo napapanaginipan ang person. Lagi siya pumapasok sa panaginip mo. Pwede din tong disaster. Pakaramdam mo, nasisira yung mga plano mo dahil lang sa hindi pakikisama ng person. Ngayon, ang sasagutin kasi nating tanong, anong next action niya? Nag-walk away ang person and para siyang umiiwas, para siyang nag-walk away. Impossibility ang gawin ng person is magpaka-busy. Ibigay ko lang.
maramdaman mo na parang ang layo ng person, nagpapaka-busy siya. Pwede ma-feel mo na ayaw niya magbigay ng time. Yung Two of Pentacles card dito multitasking. So pakaramdam mo, parang hindi ka makasingit, di mo alam kung paano ka makakalapit kay person. Next action niya is, pwedeng batiin ka paminsan-minsan, pero hindi palagi. Ayoko nga sabihin magpa-cute, pero parang nandun na. Meaning, nagwakaway ang person sa'yo, parang gusto niya habulin mo siya, yung energy lang. And ikaw, very busy ka din person and ayaw mo ang gawin yun. Parang ayaw mo. Ayaw mo magmakaawa. Ayaw mo magmukhang kawawa. So, parang ayaw mo humabol sa kahit na sino. So, next action ng person, pwede magpa-cute sa'yo, magpapansin, paminsan-minsan, magparamdam na nandun pa talaga siya. Nakita ko din ang Two of Pentacles as card ng isang taong napakarami responsibilities. So, yung next action niya, pwede magbigay siyang konting time, pero hindi ganun karami. Parang patak-patak lang na oras. Yung letter P dito, para din itong priorities. Mapin mo na parang nawala ka sa priority ni person. Or napunta ka sa dulo. Na pag may oras lang siyang bakante, doon ka lang niya chinachat. Or kapag namimiss ka niya, doon ka lang niya kakausapin. Alam mo yun, parang hindi ka nagpapansinan ng person. Parang pwedeng kasamaan kayo ng loob. And next action niya, pwedeng tinatry niyang mapansin mo lang siya. More lang siya magpapansin, magparamdam, nga doon pa siya. Pwede magpakita. Pero hindi siya effort. More siya parang nagugulat ka lang sa mga bigla-bigla niyang pagme-message or bigla-bigla niyang pag-hi. More lang siya parang nagpaparamdam lang sa'yo. Pwede may power struggle kayo ng person. Ayaw mo ma-under ka niya, ayaw niya din ma-under siya sa relasyon. Nagkakaroon kayo imbalance sa power. Pinahirapan ka sa person kasi pakaramdam ang tigas ng ulo ng person. And yun din tingin niya sa'yo. So parang kayo nagbabanggaan. Yung letter P dito, pwedeng personality. Pwede kayong parehong strong personalities. Nahirapan kayong mag-commit sa relasyon kasi nagpa-power struggle. Eh kung malakas talaga yung personality mo, mahirap siguro sa'yo na basta sumunod lang sa partner. Napakita lang dito ang next action ng person mo is magparamdam lang sa'yo, nandito naman ako, nandito pa ako. Hindi naman ako sobrang lumayo. Pwede mag-offer siya sa'yo ng friendship, yan. Pwede sabihin niya sa'yo na pag may kailangan ka, nandito lang ako. Pwedeng tulungan ka niya talaga sa mga problema ang pinagdadaanan mo. Pwede ka magsabi sa kanya ng mga problema, nandun. Ngayon kung magkarelasyon kayo, then yung person parang nagpapaka-busy, dami niyang ginagawa, pero nagre-reach out pa rin siya sa'yo. Paminsan-minsan, pag may oras, may bakante, tumatawag at nagpaparamdam pa rin siya sa'yo. So, marito, hindi masyado active ang person sa life mo. Parang siya kabuti, pasulpot-sulpot. Napangiti lang kita, kulit ko, no? Ngayon, ang Six of Pentacles card dito ng giving and receiving. So, parang ibigay mo and then makatanggap ka. Pwede magkaroon kayo ng pagkakataon ng person na magkakaroon laki ng pagkakataon mag-usap. And then sabihin mo yung side mo, sabihin niya yung side niya. Pwede din ito na makaramdam ka na parang bumabait ang person mo sa'yo. Yung pinaka-positive na pwede niyang gawin. Ayoko sabihin pagbigyan ka, pero tumataas siya doon. Pwedeng gusto kanyang pagbigyan, gusto niya maramdaman mo ikaw may power sa relasyon. Gusto niyang pasayahin ka. More nandun. Pero kasi dito, naging struggle mo sa person is power struggle. Pakaramdam ng person very strong kang personality or strong ka na tao. Hindi kanya kayang mapasunod. And ang gusto ng person mo, siya nasusunod sa relasyon, nahihirapan siya sa connection. Pero possible, dumating ang time, magkaroon kayo ng pagkakataon makapag-usap. Kung ex mo to, reconciliation, yes, possible. Pwede kayo magkaroon ng reconciliation. Letter R, reconciliation. So, magkasundo. Restart. Bumalik sa dati. Ay, pwede ding repair. Ayusin yung mga nangyaring gulo. Yung hermit, nakikita ko siya as wisdom. Lesson.
Pwedeng makita ni person lesson sa nangyayari. Maliwanagan si person. Kung nawala siya sa direksyon, pakiramdam mo, pinabayaan niya yung relasyon, pwedeng dumating ang time na maintindihan niya yung maling ginagawa niya. Letter C yung letter dito. Nakita ko siya as chance. Yung chance na nandun, magkaroon kayo ng pagkakasundo ng personal is nandun pa rin. Pwede magkaroon kayo second chance ni person. The next action niya is bigyan ng second chance sa relasyon. Baka hindi nga to second chance baka third chance na to, fourth chance, baka maraming chances na to Pakiramdam ko lang, next action niya is after niya magtampo at magpakalayo-layo is parang paunti-unti bumalik sa life mo and pwedeng makipagkasundo. More lang para maging magkaibigan kayo or magkaayos na talaga kayo finally. Bigyan ng second chance ang relationship. More lang siya, dahan-dahan na actions. Hindi mo siya mararamdaman, hindi siya very obvious. Para lang siyang patak ng ulan. So, pwedeng isang buwan, wala ka maririnig kay person, dahil pagkalipas ng ilang buwan, bigla naman siyang sunod-sunod na messages galing sa kanya. Mapapansin mo lang na parang nagpakaliw-liw ang person, na parang nagtago, and then ngayon, nakikita mo na siya. Kung matagal na kayo hindi nakikita, then next action ni person, hanapin ka. Kung saan ka nakatira, nasaan ka na ba ngayon? Pwede hinahanap ka ni person. Magawa siyang paraan, malaman kung nasan ka, nasan lokasyon mo, saan ka nakatira, or kung may kasama ka ba ngayon. Pwede din nagtatanong-tanong siya sa mga taong kilala mo. Pwede sa magulang mo, sa family mo. Pwede nag-uusisa si person tungkol sa'yo. Kung matagal na kayo hindi nagkakausap, mapakita dito na our action niya is malaman kung ano nangyayari sa life mo. Mag-usisa, makibalita, na-curious siya siguro sa'yo. Ngayon, kung nag-break kayo, hindi kayo nag-usap na matagal, next action niya is malaman kung anong sitwasyon mo. Malaman kung ano yung nangyari. Pwede din na sabihin niya sa yung mga natutunan niya sa relasyon o yung mga bagay na tumatak sa isip niya. Bigyan mo na natin song. Ang song mo sa reading natin, Bida ni Jada. Bigyan ka tayo Lalisa. Para lang itong bahagi ng drama, ngunit sa huli, di ako kasama. Ako ang nawala, kayo lang pala. Di ako bida. Okay, bida ni Jada. Bida-bida. Mapagtila kita. Lungkot yung song. Biglang nawala, hindi pa nasimulan. Naglaho, nag-walk away Pagka tayo dito, anong action ni person sa'yo? And thank you everyone for watching our video. If nag-resonate sa'yo reading natin, let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa'yo. If gusto mo ng personal reading from me, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Tingnan natin mag-add lang ako ng isang message. Action. Anong gusto mong food? Mabawi naman pala. Pwede maka-receive ka talaga ng pagkain galing kay person. Ipagluto ka niya. Sana. Diba? Di ako bida. Baka gusto niya magbida-bida. Mapagtila kita. Ano yung bida-bida? Parang magpasikat, yan. Magpa-impress, yan. Magpapansin. Ako nga, feeling ko magpa-cute. Parang yan. Baka sigtampo ka Baka sigtampo ka kay person, tapos nakita ko na naman to. Kaya ko doon. Nalala ko in the past, tawang-tawa ako pag nakikita ko yung card na yan. Ngayon nakaka-recover na ako. Mabagitila kita. Kasi sabi ko sa person, tinatanong mo, the Hierophant. Grabe Cypresses na lang kulang dito. Kahit anong pa yung mga salitang binabanggit mo sa kanya, pakiramdam mo, parang hindi siyang sasaktan. Possible feeling mo may spiritual connection kayo ng person. May dahilan kung bakit kilala mo siya. Pwede si Queen of Pentacles ka.
Ayan no, may pera na, may anak pa. Ito kasal din to Pwede pangarap mo nung maikasal ulit, or maikasal, magkaroon ng anak, baby. Pwede may claim kung nag-resonate ka sa message na yon. Pero call go na tayo. Wala siguro akong add sa reading. And sa mga members ng Lalisa Superstars, kung ako extended version, ang reading na to, if bago ka sa channel ko, definitely, pwede mong tulungan mag-grow ang channel ko by liking the video and pag-hit na subscribe button. And pag-follow ng mga social media accounts ko, super na-appreciate ko ang lahat na nanonood ng mga videos ko. Thank you everyone for watching the video. Thank you Group 3 for your time. Maraming salamat po sa panonood ng video natin. I'll see you again on our future readings. Namaste!